Hello everyone. So today, ang i-discuss natin naman ngayon is about image handling. So same UI pa rin yung gagamitin natin, which is ito. Yan. Then ang i-discuss natin is dalawang approach. So meron dalawang approach tayong i-discuss. First is yung saving the actual image as blob data to the database. So parang i-upload nyo mo yung image data doon sa database nyo. So yung magkakain ng storage, doon siya i-store sa sa database nyo. Depende doon sa data type. So ang pinaka is blob. So second one is yung pinaka safe pero matrabaho. Okay? So ang ginagawa nito is kinakopy niya yung actual file sa depende kung saan nyo gustong directory i-save, i-copy. Then yung path i-save natin, yung path lang yung i-save natin sa database. Okay? So yung dalawang approach na ipagsasabay na lang natin. So dito, before that, gumawa na rin ako ng additional columns doon sa table user natin. Nagdagdag ako ng image ID. So ito ay related din siya dito sa image path. Kasi yung image ID is yung maging file name ng image path eh. So, as a reference lang tong image ID. Just in case. So, itong image path, ito yung mismong path ng is-save na ikakopy nating image. Then, itong image dito may store yung blob. Okay. So, itong image ID, meron lang siyang ang pinaka niya kasi is max is 20 characters. Nilagyan lang natin 30. Then, sa image path, since unpredictable yung niya, yung kung saang folder ba siya maghagilap ng image. So or mas okay na lagyan na lang natin ng long text. So yung long text mas okay siya sa varchar na 255 kasi sa varchar ang minaka max is 255. So lagyan na lang natin long text. Then long blob. So pwede din kasing blob pero mas okay itong long blob pa at least mas malaki yung space niya. Okay? Then, itong tatlo. Then, dito, sa UI natin, nag-add lang ako ng dalawang column, which is yung image path, yung image, tapos, bali ang i-source niya is yung path. Then, image again, same sila ng image, pero ang naman is yung blob data. Okay? So dito sa add user pop-up, nagdagdag din ako ng another element which is yung input file. So ang lang nito, may validation din tayong mangyayari sa JavaScript. So dapat yung file size is max 2 MB lang and yung accept lang na file type is JPEG, yung JPEG at yung PNG. So, tatlong type lang. Okay? So, dito, sa code muna tayo. So, dito, sa sa users page, dinagdag ko lang is, saan yun? Ito, nagdagdag ako dito. Ang header, image, path, at blob. Then, dito sa nagdagdag akong dalawang row or dalawang column. Yeah. So dito sa una is yung image element din, pero ang kukunin natin sa from database is yung path. So may width siyang 25% lang, so maliit lang yan. Then dito naman sa another image which is yung blob. Makikita nyo sa taas meron tayo i-convert natin, i-encode natin sa base64 yung image data before ilagay natin dito sa data ng IMG element. So may 25% within siya. So ayun. So ang expected is same na image pero magkaibang source. Okay? Then dito so yun pala, itong sa taas
Ayan. Every image data, i-convert niya muna sa encode mo niya muna sa B64 before. Pwede natin malagay dito sa data na na source. Tapos bali pinaka natin is JPEG. So kahit PNG siya, ang pinaka niya is JPEG. Okay? Din sa baba, ayun, sa image user details din. So naglagay lang ako ng additional nilagay natin yung image din. So pag nag-view info tayo, makikita din yung image na naka-assign sa kanya. So naka-center lang siya din. Yun. Ang ginamit na lang natin is yung image data, hindi yung pinaka-path. So yun, meron tayo dito encode ng B64. Yan. Then yung width is 50%. So dito, yan, sa add user na modal, sa form niya, yun, nagdagdag tayo ng additional input, which is file. Tapos yung form, gaya ng sabi ko last time, na kapag gagamit tayo ng input file, kailangan merong ink type na multi-part form data. Okay? Then dito, pinangalanan lang natin ng file. Yung input file is file. Tapos yung ID din is file. Yan. Tapos yung accept niya lang is JPEG, JPEG, tapos PNG. So naka-require din siya. And dito sa baba, nagdagdag tayo ng isang add listener. Yan. So mangyari dito, sabi daw, may event listener natin is change. So yung file na get element, yung element na file with may ID na file is yung input file natin. So every change daw ng value nung input file, papasok siya dito. Okay. So dito pala sa pinaka first line, nag-declare lang tayo ng pinaka max file size. So ibig sabihin nitong 2 MB siya. So 2 MB. Okay? So ito kasi is yung byte ng image. So kung ngari yan is 100, so ang pinaka max natin is 100 MB. So ang pinaka sinet lang natin na max file size ng image is 2 MB. Okay? Then ito naman, kinuha lang natin yung file, yung size ng mismong file. Yung disk is ito. Yung disk, pag nag-declare ka ng disk kasi is ito na mismo yun. Yung element na to. Then yung file name din, kinuha natin. Tapos nag-set din tayo ng variable ng mga allowed extension lang. So, yung mga extension is yung mga file type. So, kinukuha yan madalas kinukuha yung file extension doon after ng tooldoc. Okay? So, JPEG, JPG, PNG. Then, sa file extension is ayun, kinuha lang natin yung file name. Yung file name, kinuha niya yung pinaka file type. So parang i-split niya lang yung tooldoc. Then pop, tinanggal niya lang yung pinakahuli. Yan. Then ayan. So lowercase. Tapos dito, ni-reset lang natin yung error message, which is yung nandito. Yung nagpapakita dito sa taas. Yan. May reset din dyan. Tapos dito may checking na. Okay? So kung yung file size daw is mas malaki sa max file size, yan, i-empty niya yung file, yung input file, tapos may error message tayong file size exceed the maximum allowed size of 2 MB. Okay? Then magpo-focus ulit siya doon sa file type, which is parang sasabihin niya yung user na mag-select ka ulit. Okay? Then else if allow extension is pag yung sinelect na na image is yung file extension niya is wala dito sa tatlo, ibig sabihin papasok siya dito. Okay? So same din dito sa taas is i-empty niya yung file size, tapos may error message sa yung error uploading files with this extension is not allowed. Okay? So, yung mga file type na maliban dito is hindi pwede.
Then focus ulit dun sa input file natin. Yun. So yun yung validation natin for the change event ng file input. So pag sa backend naman, so iti-test muna natin, okay? Iti-test natin. Then dito, so kung yan, ito piliin ko, so walang issue siya, okay? Pero kung let's say PHP file, so ito kasi naka-custom na, makikita nyo custom. So pag in-all natin yan, kunyari zip file, yan, hindi pala zip file, sige, zip file, ito may size na 4 MB, okay? 4 MB ba? Tama ba? Sige. Then open. Pag sinelect natin, bali ang pinakauna niya mong check is yung yung file size. So exceeded daw ng 2 MB. So pili ulit tayo. Let's say yung PHP file. PHP file na to 22 KB lang. So open. Yan, uploading files with this file extension is not allowed. Okay? Pero pag kagaya nung sa natin, demo images dito. So select natin, kunyari ito. Yan, so allowed siya. Okay? So tatry natin mag-add. Daryl, kunwari ako yon. So dami factor 33 sa mail, dot factor 1 2 3 0. Yan. So pag inad natin, wait lang, sandali. Doon pa pala tayo sa backend, hindi ko pa na So sa backend, pagdating pala sa backend, dito siya papasok. Okay? Dito. Yan. So dito siya papasok. So ang ginawa natin, since wala na tayong validation na gagawin, nasa line side na, pwedeng dire-diretso na. Pero dito, may checking pa. So ang checking nito lang is kung may error ba yung yung parang dinouble check ko na lang. So pag wala, may error message tayong error invalid file. Then pag walang error, so diretso siya dito. Ang pala, pag tayo ng file type ng input file, madalas is post siya, okay? Post method. So pero hindi siya post. So ganito siya sa file. Pag file, ang niya is hindi post or get, kundi files. Tapos yung name ng input file natin. So yan yung pinaka niya. Then ito is marami kasing mga yan, parang properties niya, merong error, may name, ito temp name, yan, marami yan. So ito. So dito pag walang error daw, tapos may na-select na na file. So walang error, papasok sa dito sa loob. Then nag-set lang tayong target directory natin, which is yung uploads. So yung uploads pala is nandito. Okay? Nagawa tayo dito ng empty directory, uploads. Tapos nag-set lang tayo ng random string para doon sa image ID. So itong random string, function lang siya na sinearch ko. So generate lang siya ng 20 characters na random ID na combination ng capital A to Z or small a to Z tapos 0 to 9. Okay? So 20 characters. So medyo malabo yan mag-duplicate. Then dito, file extension, kukunin niyo yung file extension. Then ito, target file na. So bali ang pinaka-target natin, ito kasi yung i-save natin sa image path, itong target file. So ang pinaka natin is yung uploads, yung image ID, then yung file extension. So ang itsura niyan, pag nag-upload na sa database natin, ang itsura ng image path is ganito. Uploads,
tapos yung random kunwari na ano, then kunwari PNG, ganyan. So ganyan yung itsura niya, okay, na ma-upload sa database nyo. So ganyan. Then dito, ito naman, image ID is yung mismong temporary file. Kasi pag ang nangyayari kasi, pag nag-select kayo ng ano, ng image gamit yung import file, as hindi mismo yung galing sa source na ano, na data yung location niya, kundi may sinisave pa yung temporary file. Okay, so ayan, kinukuha natin yung image data nun. File gets contents kasi is kukunin niya yung pinaka ano, yung pinaka image data. So isa-save natin sa data, isa image data din na variable. Yan. Tapos dito sa insert query natin, nagdagdag din tayo image ID, image path, image data. Okay? So since all string naman yan, ayan, na panay S lang. So magtataka kayo, di ba na-discuss ko last time na pag blob is letter D. Okay? Pero dati kasi na-test ko, pag letter D is empty lang siya, na na-save sa ano. Pero na-try ko na string, yun, nagkakaroon ng laman. So not sure kung bakit ganon. So nasanayan na rin na string talagang ginagamit pag kahit na blob. Okay, so dito blob, string na lang. Then dito nag-add na lang tayo ng conditional. So kapag nag-execute daw, yung no error yung execute ng query, itong mob uploaded data is more on copy. Okay, so i-copy natin yung temporary file, yung location, ito yung location so temporary file doon sa directory gamit tong target file. So kunwari yung ano, yung image theme file natin is galing desktop, kunwari desktop, yan, tapos users, yan, kunwari file, ang source mo ganyan ang file, pero ang pagdating sa pag in-upload na natin sa ano, sa system is ganito na yung itsura niya. Okay, yan, ganyan na yung itsura niya. So ganyan yung mag-copy, hindi siya i-move kahit na move ang nakalagay dito, bagos so ayun, i-copy niya lang, hindi i-move. Okay, then message na user account, ano ganon, user account successfully created, yan. Then yung same pa din sa last video natin, wala na ako masyadong binigago dito, yan. So more on test na lang tayo ngayon. So try natin dito. So try natin, select tayo ng image, yun na ito, then barrel factor, yan, 33 mail admin QWERTY 12345 QWERTY 12345. So pag sinave natin, yan, user account successfully created. Then dito, so pag ni-refresh natin, username already exists, so yan, wala na yan. So refresh lang natin. Then ito na yung pinaka ano natin, pinaka so makita nyo, yan, may image dito, pero magkaiba ng source yan. So itong sa image path, pag ni-right click nyo at image ano, yan, nasa uploads, tapos ito yung generated na 20 characters, tapos ito yung file extension. So makikita nyo dito sa ano natin, sa directory natin, kanina empty yan, pero ngayon meron ng laman. Okay, then kung ito is path, makikita nyo, ito naman pag ni-right click nyo is naka-image data base 64. So ito yung base 64, yung laman niya, ito mismo yung image data niya. So medyo mahaba. Okay, so mahaba talaga yan. So kunwari, pag browse natin to,
Ayan, ito yung image data natin. As reference lang, ito yung ano kasi, ito yung file name. Then, uploads, yan. Tapos ito yung blob. Okay? So, hindi siya path, kundi image mismo siya na nakasave sa database natin. Then, yung another information, encrypted data, password, hindi pala encrypted hash password. Yan. Then, try na ulit natin mag-add ng panibago. So, choose file. Ito na lang. Then, damutin. 33 dot factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 9, 0 pala. Yan. Then, submit. Yan. So, yun. User account successfully created. So, makita natin. Yan. So, dito. Yan. So, another, different, ano siya, blob data. Okay? So, pag, dito naman sa view, so, nag-add na ako dito. Gaya ng sinabi ko kanina, is meron na siyang, sana yan? Ito. Nag-add na ako ng image. Okay? So, pag click natin yan, yan. So, medyo hindi lang siya, ano. Paano kaya ito? Sige, okay lang yan. Then ito, yan. So, yan. Naka-ano siya. Naka-select, nag-iiba na yung ano niya. Pag i-click natin, naka base 64, naka image data. So, blob siya. Okay. So, ganyan yung mag-handle ng ano. So, para ma-make sure na kung yung ginagamit ba talaga nitong image blob is galing database. So, tatry natin i-delete yung source natin. Okay? Dito. So, yun ito. So, kunyari, i-delete natin itong parehas. Itong dalawa. Yan. So, wala nang laman. So, pag sinave natin yan, pag nirefresh natin, yan. So, ito, meron pa rin laman. Ito naman is broken na. Kasi ito kasi is path. Okay? So, makita nyo itong uploads. So, itong dalawang to is hindi na existing. Kaya mayroon na siya ng broken image. Ito naman, image data, naka-blob data, kaya ano siya, itong image naka-save sa database. So, walang problema kung mabura man siya sa kung may mabura man sa pinaka file directory nyo. Okay? So, yun lang.